Mga kababayan, magandang hapon po at gabi sa inyong lahat. Si Kuya Francis po ulit ito. Meron ho tayong urgent na update ngayon kaya nag-upload po ulit ako para malaman ho ng mga kababayan natin. Ito hong bagyong Saudel ay mas lumayo pa po ang direksyon nito sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility, at ito namang isang bagyo ay humina po sa pagiging low pressure area. Sumasabay na lamang sa trap or extension po ng hangin ng Typhoon Saudel. Walang direktang epekto. Pero ito po, naglabas ho ang pag-asa ng panibago pong tropical cyclone threat potential, at ito po yung ating tututukan ngayon. At kung makikita nyo sa ating screen, ito po, by Friday ho, o itong nalalapit po na Biyernes, may low pressure area po na mabubuo dito po sa may bandang silangan po ng Eastern Visayas, malapit din sa Northern Luzon. Yan po ay katamtaman yung tsansa para ma-develop po bilang tropical depression o mahinang bagyo. At sa pagitan naman po ng August 31 hanggang sa first week po ng September, lalapit po yun at papasok dito po sa parte po ng silangan ng extreme Northern Luzon bilang high chance na category po na low pressure area para mabuo po bilang mahinang bagyo. So ang ibig kong sabihin dito, pagkatapos po ng bagyong Obet, itong Saudel ay may susunod na naman na panibagong sama ng panahon o weather disturbance ang atin pong imomonitor. Kailangan ko hong update to sa inyo para malaman ho agad natin at para mapaghandaan. Kasi yung ibang mga kababayan natin ang sinasabi, nako, meron na naman pala, hindi na natatapos. Yun ho kasi ang lumalabas sa ating weather system, and then inire-report at ipinapaliwanag ko ho sa inyo para maaga pa lamang po ay maabisuhan ko na po kayo. At bukod ho doon, kung makikita nyo, meron pang isang LPA na madedevelop pagkatapos ng isang LPA na papasok sa loob ng PAR. So yun yung pinaka-latest sa panibagong banta ng sama ng panahon na susunod po. Yung susunod po na bagyong mabubuo, papasok sa PAR, ay tatawagin pong Pilandok. Ngayon naman po, sa inilabas ho ng pag-asa na tinatawag po natin na forecast weather condition, ito pong habagat sa ngayon ay nag-maintain pa rin yung kanyang lakas, pero hindi naman na sobra kagaya po nung mga nakarang linggo. So wag na ho tayo masyadong kabahan, hindi siya masyadong pinalakas ng Typhoon Obet o nito nga pong Typhoon na Saudel. Pero kung mapapansin ho ninyo, kanlurang bahagi ng Luzon, may mga pag-uulan at sama ng panahon dyan na mararanasan. Kaya po asahan natin, Miyerkules po ng hapon hanggang sa gabi ay yung may mga pag-uulan tayong mararanasan. Sa area po ng Zambales, ang weather condition ho dyan, lalo na po bukas ho ng hapon, ay occasional rains dahil po sa habagat o southwest monsoon. Samantalang sa Metro Manila, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cagayan Valley, the rest po ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Bukas din ho, Miyerkules po ng hapon at sa gabi, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms po ang aasahan. Yung habagat hindi pa rin po nawawala, at kahit po mawala na sa ating monitoring system, ito nga pong bagyong Saudel, Typhoon Saudel, patuloy pa rin magpapaulan ng habagat o southwest monsoon. Hindi ho kasi pagka nawala na yung mga bagyo, kinabukasan, paglipas ng ilang oras, hihina din ang habagat. Yung habagat po humihina yan paglipas pa ng ilang mga araw, lalo na po kapag walang LPA o bagyo ho na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon at Western Visayas, yung mga lugar na hindi ko nabanggit kanina dyan, habagat pa rin ang nakakaapekto o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman po ng Eastern Visayas, silangan ng Mindanao, mga localized thunderstorms naman ang dapat po nating bantayan at i-monitor. So tulad na aking sinabi doon sa nauna kong post, meron ho tayong nakataas na orange and yellow warning, Bagamat sa ngayon hindi pa naman masyadong nararamdaman yung mga ulan na yan, Miyerkules, bukas ho, ng hapon at sa gabi, ito talaga mas mararanasan po. So alamin natin ngayon, meron ho tayong heavy rainfall warning na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan, lalo na bukas, kaya yung may mga lakad, magdala kayo ng payong at kapote, jacket, panlaban sa ulan. 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Zambales, at meron ding 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan bukas ito, dyan po sa may Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Pagdating naman po ng Huwebes ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, meron naman tayong orange warning
na nakataas sa Zambales at Occidental Mindoro. Merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas. At alam ko naman yung mga kababayan natin na apektado ng habagat, gustong-gusto na talaga makaranas ng magandang panahon, lalo na po yung mga low-lying areas. Pero tulad ng pinakita ko kanina, doon sa ating tropical cyclone threat potential, may susunod na panibagong weather disturbance o sama ng panahon. Diyan nga po sa may silangan po ng extreme northern Luzon, mabubuo o papasok sa loob ng PAR. Pero bago naman yung pumasok, mawawala na yung mga bagyo na yan na nakapalibot po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong dalawang sama ng panahon na yan, itong Typhoon Saudel at itong dating bagyo na to, ito po, itong Tropical Depression at Sunny, sasabay na yan dito sa hangin po ng bagyong Saudel. Wala naman ang magiging direktang epekto yan, pero kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. Ito po, para humina ang habagat o mawala po ang epekto nito, kailangan po 3 hanggang 5 araw walang bagyo na papasok ho sa ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nyo, hindi na kasing lakas nung unang bugso ng habagat yung nararanasan natin sa ngayon. Pero hindi pa rin po talaga nakakaranas ng consistent po na maaliwalas o maaraw po na panahon. Kung minsan umaaraw, kung minsan naman biglang uulan, tas bigla mawawala. Napansin natin kaninang hapon, biglang ulan, ng ilang minuto lang, malakas. Diyan po sa Metro Manila and then bigla pong nawala. Yun po yung tinatawag natin na bigla ang bugso po ng habagat dahil po sa paghatak ng Typhoon Saudel. At yung mangyayari naman kapag etong isang sinasabi ko na panibagong sama ng panahon na nabuo po dito sa may silangan ng extreme northern Luzon, may tsansa na makaapekto ulit yun sa habagat o dito po sa may southwest monsoon. Kaya medyo matatagalan pa wag ho kayong mainip at alam ko naman nahihirapan tayo sa sitwasyon natin ngayon. Yung habagat kasi medyo matatagalan pa bago mawala o bago yung monsoon break na atin pong sinasabi. Ang habagat kasi simula June hanggang September ho yan. Hanggang doon yung pagitan ng habagat season. And then pagdating ng October hanggang sa February, yan naman po yung amihan. Pero mas delikado ho ang mga bagyo kapag nasa amihan season tayo. Kasi kapag amihan season po, yung mga bagyo, napakataas ng tsansa na magkaroon ng landfall scenario o tumama sa ating Philippine landmass. Pero dahil nga meron tayong outbreak ng El Nino na magi-start po ngayong October hanggang December, pwedeng ma-delay o mapatagal po yung epekto po ng amihan. So mas marami akong may update sa inyo, kaya kailangan lagi ho kayong mag-antabay sa weather update po araw-araw ni Kuya Francis. Uulitin ko, ang pangunahing weather system pa rin na nakaka-apekto sa atin, hindi po yung bagyong Saudel wala na pong tayong sinasabi dito na nagsanib sila at lumakas sa isang mas malakas na bagyo. Pero nangyari pa rin yung Fujiwara effect, sumusunod na. Ito nga pong tropical depression at Sunny na to, dito nga po sa hangin po ng bagyong Saudel. Walang direktang epekto, pero ang habagat ay kanila pong ini-enhance paunti-unti. Atin po nararamdaman yung epekto ng habagat sa ngayon. Yung habagat po kasi ang lakas lang yan ay nasa 35 to 50 kilometers per hour. Pero yung bugso ang nakakatakot. Bakit nakakatakot? Ganito po kasi umaabot po ng 62 to 88 kilometers per hour ang bugso ng habagat. Pero hindi naman yan na tumatagal ng ilang oras. Saglit lang yung bugso nun and then humihina din naman po. Nangyayari kasi yung bugso ng habagat kapag tumatama sa mga kabundukan natin. Iba naman ang nangyayari sa mga bagyo. Pag tumama sa kabundukan natin, humihina. Ang habagat po kasi ay may dala pong malakas o mainit na hangin na nanggagaling po dito sa West Philippine Sea na may kasamang moist o may moisture, kaya medyo mainit yung nararamdaman nating panahon kapag umulan ng malakas and then huminto. Alam niyo mga kababayan ko, sa pagkakataong ito, kailangan dalasan natin yung pag-pray dito nga po sa sama ng panahon ng mga bagyong lumalapit sa atin dahil halos linggo-linggo may mga bagyo pong nabubuo sa ating Philippine Area of Responsibility. And salamat sa Lord, lahat po ng mga malalakas na bagyo hindi po nagkaroon ng landfall scenario o tumama sa ating Philippine landmass. Pawang mga may hinang bagyo lamang simula Category 1, Tropical Depression, Tropical Storm lamang yung nagkaroon ng pagtama po sa ating Philippine landmass. So ngayon, ang pinaka-apektado ng sama ng panahon, kanluran pa rin po ng bahagi ng Luzon at ilang bahagi po ng
kanluran ng Visayas. Diyan pa rin sa Eastern Visayas at dito po sa may silangan ng Mindanao, medyo wala pa ring ulan. Wala pa ring epekto ng pag-ulan dyan. Pero yung mga local thunderstorms sa hapon at sa gabi, pwede pong magpaulan dyan. So, mga kababayan, yun muna yung latest natin. Mamayang madaling araw, gagawa ulit si Kuya Francis ng update at nandun yung shoutout natin. And ako'y humihingi ng pasensya sa inyo dahil nga po medyo nalilate tayo minsan sa update, pero ginagawa ko naman po ng paraan. Kapag urgent update, ganito po ginagawa ko, no? Minsan talagang sa hapon 2 beses tayo nag-a-upload. Yan muna ang latest natin. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.